Pero ito pong pag-uusapan natin again is in line pa rin dun sa ating purpose kung bakit natin inaaral yung Christian holiness is upang tayo ay sa kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang biyaya ay mamortify natin o masupil natin yung ating pagkamakasalanan. At gayon din naman itong bagay na ito po ay pag-uusapan natin. So, nais ko lamang pong linawin. Hindi po natin pinag-uusapan dito kung pwede o bawal. Sapagkat narinig na natin kanina sa preaching, wala na po tayo dun sa mga pinagbabawal o sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng pamatok o yung yoke. So, hindi po yan ang ating focus sa umagang ito tungkol po dito sa Christmas. Pero bago po yan, tayo po muna ay manalangin at humingi ng gabay sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli, Ama naming Diyos, Amang Banal, na makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, kami ay lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba, Ama. Nagpupuri, Panginoon, sa umagang ito, sa napakagandang umaga na inyong pinagkulob sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na amin narinig kanina na nakita namin na ang inyong ebanghelyo. Ito po ang nag-unite sa amin. Kami ay pinalaya na ninyo sa batas, Panginoon, at sa kamandag ng batas, ang kamatayan, Panginoon, na ang bagay na ito ay pinalaya na kami. Kaya samahan nyo kami, Panginoon, sa aming pagsamba sa umagang ito, sa aming pag-aaral. Na nawala ang banal na Espiritu ay patuloy na kumilos sa amin at nawa, Panginoon, ay i-consecrate nyo kami, Panginoon. Muli kaming humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala sa inyo, sa mga kaisipan, sa mga sinalita namin o maaring nagawa namin. Ito man po ay hindi kami aware, kami po ay inyong patawarin, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, ito pong pag-uusapan natin is, ito po ay kinuha natin dito sa Got Questions Ministries. Kung kayo po ay familiar sa gotquestions.org, yun po yung kanilang website, sila po ay hindi natin masasabi na talagang reform, no? Pero yung majority ng kanilang mga articles o yung kanilang mga tinuturo is sila naman po ay orthodox at leaning to reform din naman yung karamihan ng kanilang tinuturo dun sa kanilang website na gotquestions.org. So, ang Got Questions Ministries po, ito po ay ginagamit ng Panginoon sa maraming kaparaanan. Nag-open up ito ng mga bagay sa mga tinatawag na mga skeptics o yung mga nais na mangritik sa pananampalatayang Kristiyano. Again din naman doon sa mga seekers o yung mga naghahanap, gustong mabuksan, malaman ang Kristiyano pananampalataya. Ito po yung kanilang goal kung bakit po nagpapatuloy yung kanang ministeryo na ginagamit sila ng Panginoon. So gaya po ng sinabi natin kanina, pag-uusapan po natin is about Christmas, pero hindi po natin pag-uusapan kung bawal bang mag-Christmas, pwede bang mag-Christmas. Alam po natin, meron na tayong Christian liberty. Wala na po tayo dapat doon sa mga usapin na yun na ito, bawal to, ito, hindi dapat to. Alam natin, ang tanging basehan natin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos at primarily yung ebanghelyo ng Panginoon na anything, yung sinabi nga ni Deacon Leo kanina, yung mga doctrinal na mga major doctrinal matters, yung mga heresies about sa mga doctrinal matters like yung salvation natin by grace, yung deity ng ating Panginoon Kristo at saka yung kanyang dual nature, yung po ay nasettled na po, sabi ni Deacon Leo kanina sa mga pinag-usapan natin. At yun yung mga major doctrines sa salamat sa biyaya ng Panginoon na nalinaw na sa atin at patuloy tayong naninindigan sa turo ng mga apostol at gayon din naman sa mga orthodox teaching na ginamit ng Panginoon, yung mga church fathers, yung mga reformers, mga puritans, lahat po ng yan na ginamit ng Panginoon upang patuloy tayong i-equip yung ating church na matuto tayo sa mga major doctrines na kailangan natin sa buhay. Sabi nga ng Puritans, doctrine for life. Kasi sabi nga ni Deacon Leo kanina, itong doctrine na ito, yung mga major, matter to ng ano mo. Nung kung ikaw ay makakapasok sa langit o hindi ka makakapasok, so life and death, eternal life and eternal death.
Pero sa umagang ito, itong bagay na to, hindi ito major doctrine. Itong Christmas na topic, this is not major. Pero, bakit natin kailangan pag-usapan? Kasi, pwede tayong magkasala sa bagay na to pag hindi natin to naintindihan in the light of the scriptures. So again, ang tanong dito, itong topic na to sa God Questions Ministries, is Christmas a pagan holiday? Ano ibig sabihin ng pagan? Pagano. Ibig sabihin ng pagano, hindi sumasamba, hindi kilala ang tunay na Diyos. So ang Christmas ba o yung pagse-celebrate ng Christmas, ito ba ay paganong paraan o paganong gawain? Kasi kung paganong gawain ito, ano ibig sabihin no? Kung pagan to. Sabihin, nagkakasala tayo sa Panginoon kasi pagan eh. Pero ngayon, titingnan natin dito sa sinabi ng God Questions Ministries at saka sa Scriptures kung talaga bang etong Christmas is pagan. So again, linawin ko lang po, hindi tayo nagtuturo dito na para sabihin na bawal ba to o dapat ba mag-celebrate nito. Hindi po yun yung pag-uusapan natin. Titingnan natin yung sinasabi ng mga karamihan o ilan na ito ba ay pagano. Kasi alam natin, may mga religions. Hindi ko na siguro babanggitin para hindi tayo masyadong lumayo. Bawal yung birthday. Alam nyo yan, di ba? Kung sino yung religion na bawal yung birthday. Siyempre, bawal ang birthday, bawal di mag-celebrate ng mga ganyan. Christmas, o kung ano pang mga holiday na sineselebrate kasi sa kanila, ito ay hindi daw warrant ng scriptures, ito ay paganong, galing sa paganong paraan. Kagaya ng birthday, sino daw nag-celebrate ng birthday? Di ba si Nero, di ba? Account sa Bible. Anong ginawa ni Nero nung birthday niya? Kung naalala nyo. Ayun, tama si Tatay Mulong. So, nag-request yung anak ni... Ano ba yun? Queen ba yun? Hindi. O yung kinakasama ni Nero, di ba? So, Herodias, na nag-request siya na ano ba yung gusto niya. Di ba? O yung ulo ni Jan ang gusto. So, kaya itong religion na to, na hindi ko nababanggitin, sa kanila, masama mag-celebrate ng birthday. Di ba? Isipin nyo po, di ba? Yung birthday, ikinonekta doon na maling katuruan na ngayon, nagiging pabigat sa kanila yon o isang pamatok sa kanila, nagkakasala sila sa pagse-celebrate ng birthday. Pero alam po natin, hindi po yun ang tinuturo ng Biblia tungkol sa bagay na yon. So, again, magpatuloy po tayo. So, ito yung tanong, again, is Christmas a pagan holiday? So, ang sabi ng God Questions Ministries, ang stand nila is no. So, ang Christmas daw, according to them, is not a pagan holiday. So, yan po yung pag-uusapan natin. So, alam natin, ito yung kanilang mga arguments o explanations. Unang-una, pagan origin of Christmas, sabi nila, far from certain. Ano ibig sabihin nito? Yung pagan origin na ikino-connect sa Christmas, which is exactly yung December 25, na sinasabi na yun daw ang birth ni Christ, hindi po yan napatunayan na yan talaga yung eksaktong date of birth. Ngayon, yung mga pagan origin na pag-usapan natin mamaya, kagaya ng winter solstice, yung Saturnalia, hindi po siya nagfo-fall ng December 25. Kaya ang argument ng God Questions Ministries, hindi natin pwedeng i-connect yung mga pagan practices nung time na yon dun sa Rome, dun sa December 25 na nagse-celebrate tayo ngayon ng Christmas sa December 25. Kaya sabi rito, it is far from certain. Hindi natin pwedeng matukoy ng sigurado. So, ang ibig sabihin lang nito, in short, hindi natin pwedeng i-judge agad na yung December 25 is of pagan origin kasi hindi natin mapapatunay na saktong-sakto yung mga pagan practices na yun dun sa date na December 25. So mamaya po, titingnan natin yung sinasabi nila dyan. Then number 2 na kanilang argument is celebrating Christmas, it is determined by current usage
and not origin. Ano ibig sabihin nito? Example, yung ating days of the week, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Kung ito po ay inyong i-research, mag-aaral po kayo sa mga origin nito, ito po ay galing sa mga pagan. Yung Sunday, sun God. Yung Wednesday, God din yan. Sino nakakalam nung saan God nang galing yung salitang Wednesday? Pero mamaya nandito rin to eh. Sun God, Moon God. Pero ginagamit natin yan. Yan na yung naging sa providensya ng Panginoon nung ang ating calendar, anong tawag sa calendar natin? Gregorian calendar. Ginagamit natin yung Gregorian calendar. Yan ay pagan origin. So, ibig sabihin ba, hindi na tayo pwedeng mag-calendar. Ngayon, nagse-celebrate tayo ng Lord's Day. Ano yon? Sunday. Sun God. So, ibig sabihin ba, dapat hindi tayo mag-celebrate kasi yung Sunday galing sa pagan. So, yun yung sinasabi dito. It is determined by current usage na ngayon tayo nagse-celebrate tayo ng Lord's Day every Sunday para mag-worship sa Panginoon. So, hindi natin tinitingnan yung origin na yung Sunday, Sun God. Diba? So, it is determined by current usage and not origin. So, yun yung kanilang pangalawang argument about celebrating Christmas. And then, yung third is celebrating Christmas use of cultural context in pointing others to the message of the gospel. So, mamaya makikita natin yan. Alam natin dun sa Acts, nung si Pablo napunta siya dun sa Areopagus, no? Nakita ni Pablo yung mga Diyos-Diyosan doon, tapos doon sa isang statue ba yon na may naka-inscribe, may naka-uke to the unknown God. So hindi sinabi ni Pablo na kayo mga sumasamba kayo sa Diyos-Diyosan, kayo mga impyerno na kayo. Hindi niya ginawa yon. Ang sinabi niya, napansin ko, kayo pala ay mga relihiyoso at meron kayo nakasulat dito na hindi nyo kilala yung Diyos na sinasamba nyo. Ngayon, nandito ako, mga minamahal, upang ipakilala ko sa inyo kung sino itong Diyos na to. So, nakita natin, no, yung cultural context that time, nung panahon ni Apostle Pablo, nung nagpunta siya dun sa Mars Hill, tama ba? Mars Hill yun no? Areopagus, dun sa Acts, nagamit niya yung culture nung mga maring yung mga pagano talaga yon that time, no? Na na-share niya yung gospel dito sa mga paganong ito. Na ang ginamit niya yung cultural context nung panahon na yon, dun sa lugar na yon. So, yun yung kanilang mga arguments, no? Yung pagan origin daw, it is far from certain. Celebrating Christmas should be determined by current usage and not origin. And third and lastly is the use of cultural context na kaya nagse-celebrate ng Christmas is to point others to the message of the gospel. So tayo po ay magpatuloy. So ito yung unang argument, far from certain. So bakit daw malayo sa kasiguraduhan o far from certain na talagang pagan origin siya? So una, basahin muna natin yung kanilang note. So sabi rito, Christmas is not a pagan holiday kasi nga yun yung kanilang stand, no, nung God Questions Ministries. Sabi rito, even so, some say that various Christmas traditions have pagan origins, so the question is legitimate. So kaya natin pinag-uusapan to kasi nga sinasabi, naku, dapat wag kayong mag-celebrate ng Christmas kasi may pagan origin yan. Hindi dapat i-celebrate yan ng mga Kristiyano. So yun yung sinasabi dito ng God Questions Ministries na dapat kaya legitimate lang yung question, ito bang Christmas talaga pagan? Nagkakasala ba kami pagka nagse-celebrate kami ng Christmas? So una, pagan origins of Christmas are far from certain. Bakit? Kasi sabi rito, winter solstice falls on December 21. Ito po, ni-research ko to dun sa astronomical tracking. Pagka nag-google kayo, google nyo lang, type nyo, winter solstice. Ipapakita sa inyo to ng Google, no? So, ano ba yung winter solstice? Itong winter solstice, this is called the hibernal solstice. So, medyo scientific ng konti, no? Ano nangyayari dito? Yung Earth's pole, alam po natin yung Earth natin, may North Pole,
at saka merong South Pole. Di ba po ang ating mundo ay hindi po flat, no? Wag po kayong maniwala doon sa mga flat earthers, no? Hindi po flat ang ating mundo. Ito po ay, kagaya na tinuro sa atin sa school, ito ay bilog o tawag specific oblate spheroid, no? So dahil po ito ay spherical, ito po ay may North Pole at South Pole. At ito po ay nakatilt, alam natin yan, umiikot yung mundo. Kaya nga yung araw, di ba ang araw, anong ang araw? Nandun, sa gitna. Di ba ang araw ang center ng solar system natin. Tapos yung mga mundo, nag-o-orbit dun sa araw. Tapos yung ating mismong mundo, sa kanyang sariling orbit, umiikot din siya. Kaya meron tayong 24 hours a day. May umaga, may tanghali, may hapon, may gabi. Kasi nag-iiba nga yung pwesto niya eh. Tapos, meron din tayong years, lumilibot naman yun, yung tawag na revolution, lumilibot dun sa araw. Kumbaga ito yung araw, ito yung mga planeta, lumilibot na ganyan. So, pag nakaisang ikot na libot, isang revolution, yun na yung 1 year o yung 365 days. So, para pasimple lang natin, itong winter solstice, ito yung pole daw reaches its maximum tilt away from the sun. Away from the sun. Ibig sabihin, palayo sa araw. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng taglamig. Winter. So, ito yung winter solstice. This happens twice yearly, once in each hemisphere. Yung North Pole at saka yung South Pole. So, ngayon, according to astronomical tracking, ito ay mangyayari, kasi inaaral po ito ng mga astronomers natin eh. Mangyayari ito sa December 21, 2024 at exactly 5:21 p.m. So, ano pong gusto ipakita niyan? So, hindi December 25 yung winter solstice na tie in dun sa pagan practice. Na-gets nyo po ba? So, hindi natin pwedeng i-connecta directly na December 25, winter solstice kasi yan eh. Mali. Kasi ang winter solstice is December 21. It's not December 25. So, ano nangyayari dito? Ano connection ng winter solstice? Etong winter solstice na to, ito yung, dito nangyayari yung Saturnalia na sinasabi. Kasama rin dito. So, ano ba yung Saturnalia? Ito yung pagan practice nung araw ng mga taga-Rome. So sabi, which is often proposed as the pagan origin of Christmas, was never celebrated on December 25. So yung Saturnalia, hindi siya sineselebrate ng December 25. It was originally celebrated from December 17 to 23 by the Romans. So saan po nagmula yan? So sabi rito, Saturnalia was a Roman festival that honored the god of Saturn. Alam natin, Saturn is one of the planets. Ito po isa sa mga planeta, no? The god of agriculture and seed. So yung mga paganong mga Romano, nagwo-worship sila sa Saturn god para sa kanilang mga pananim. It was a time to let go. So ano ginagawa nila sa Saturnalia? It was a time to let go. Ibig sabihin, magpahinga sila dun sa mga gawain nila, sa kanilang mga pagsasaka. Have fun. Mag-enjoy sila and celebrate the end of winter. Kasi nga, pwede na sila magtanim kasi tapos na nga yung winter eh, di ba? Ano pa? Celebrations included exchanging gifts. Kasi syempre, masaya sila, so nag-exchange sila ng gifts. Feasting, nagkakainan sila, nagiinuman sila. Party games, decorating a tree and hanging garlands. So medyo nagigets nyo ba yung parang ginagawa nila? Di ba parang hawig sa Christmas? Kasi sabi rito, exchange gift, may kainan, may party, tapos merong tree. So yun yung Christmas tree, di ba? Sinasabitan natin ng mga kung ano-ano, di ba? So, sabi rito, interestingly, historical accounts differ about whether Saturnalia celebrations were examples of debauchery. Ibig sabihin ng debauchery, ito yung parang walang control na kain, walang control na inom, yan. Or charity. Kasi nga, iba't iba yung account eh. Merong account ng Saturnalia nag-celebrate
hindi sila nag-practice ng debauchery. Sila ay nag-exchange gift lang, nagkainan lang sila. Pero namang mga iba na account, talagang nagpakasasa sila. So, ano ibig sabihin nito? So, ang gusto lang sabihin dito nung gotquestions.org, hindi natin talaga masisigurado. So, parang, it is not, ayan o, so sabi rito, point, historical accounts differ about whether Saturnalia celebration were example of debauchery or charity. So, ibig sabihin, hindi natin dapat siya directly i-point yung celebration ng Christmas dun sa Saturnalia. Kasi, bakit? Hindi natin masisigurado eh. Ibig sabihin, maaring nanggaling siya doon, pero hindi mo pwedeng i-directly na yung bagay na yon na nagse-celebrate ka ng Christmas, pagan agad siya kasi Saturnalia siya. Hindi. Kasi alam niyo po ba, ito yung dark side ng Saturnalia. Merong mga sinasabi rito na nangangaroling daw sila o kumakanta sila, pero sila mga nakahubot-hubad. Tayo ba, kung sino sa inyo nagse-celebrate ng Christmas, ganun ba tayo mag-celebrate ng Christmas? Na tayo ay hubot-hubad? Di ba? Hindi naman. So, hindi natin pwedeng sa bagay na, hindi natin pwedeng i-connecta basta-basta na, etong Christmas, Saturnalia yan. Wag tayo mag-celebrate niya. Kasalanan niya, pagan yan. So, yun yung gustong sabihin dito nung gotquestions.org. Ano pa yung sinabi dito? Sa bagay na to. So, sabi, Christmas, the day on which Christians celebrate the birth of Jesus Christ. So, sabi nga, nililink natin sa pagan na yun ay December 25, pero nakita natin, hindi talaga December 25 na nagse-celebrate itong Saturnalia na to. Pero bakit siya naging December 25? Kasi si Constantine, nung kanyang time, no, inabolish na nga niya itong Saturnalia at niredeem niya to, ginawa niyang pag-celebrate to sa kapanganakan ng Panginoon, ginawa niyang December 25. So, ito yung next point natin. Determined by current usage and not origin. So, nakita natin, no? Yung pagan practice ng Saturnalia, winter solstice, hindi natin direct lang maiko-connecta sa Christmas. Though, alam natin, very possible na talagang dun nag-umpisa yon. Kasi nga, si Constantine, he wants to redeem for the sake of the gospel na itong bagay na to na pagan celebration by the providence of God. Alam natin, ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Na pangyari itong bagay na to na dineclare niya, December 25, Christmas Day yon, birth of our Lord Jesus Christ. Do alam natin sa Bible, hindi natin mapapatunayan yan kung December 25 ba talaga. Pero ang sinasabi dito, niloob ng Panginoon to at may purpose siya dito kung ba't napangyari itong bagay na to, na kahit galing to sa pagan, na hindi naman talaga directly connected sa pagan, pero dahil galing sa pagan, ginamit pa rin ng Panginoon para yung gospel ay magpatuloy o maipalaganap sa bagay na ito. At yung bagay na ang Panginoon, nag-incarnate siya, second person of the Trinity. Diba? God. Nag-incarnate, bumaba, descended into earth upang maging kagaya natin na nagkatawang tao. Ito yung bagay na yon. Pero alam natin, mas nakapoint tayo dun sa ginawa ng Panginoon na kanyang sacrifice, yung kanyang atonement, and yung kanyang muling pagkabuhay, yung kanyang resurrection. Pero hindi ibig sabihin, binabaliwala natin yung birth ng ating Panginoong Kristo na siya ay nag-incarnate. So, bakit sinabi rito, determined by current usage and not origin? So, sabi, the meaning of any word, symbol, or custom is determined by current usage and not origin. So, yun yung sinabi natin. Kagaya nito, di ba? Sunday. Sun God, di ba? Pero nag-celebrate ng Lord's Day, Sunday. So, hindi tayo nakatingin doon kung ano man yung symbol na yon, ano man yung word na yon. Naka-focus na tayo kung paano natin ginagamit itong mga bagay na ito sa ngayon. Ito, isang example niya rito. Alam niyo po ba yung swastika? Pag ganyan. Kilala niyo po ba si Adolf Hitler? Sino nakakakilala kay Adolf Hitler? O yung mga mahilig sa history. Diba? Si Adolf Hitler, siya po yung masasabi na talagang
sagad sa buto yung kanyang kasamaan kasi pinagpapatay niya itong mga Jews. Yung po tinatawag nating Holocaust. Kung kayo po ay mahilig sa history, during World War II, no? Siya po yung naging leader ng Germany o nung tinatawag nating kasi noon meron pong Allied tsaka may Axis. So magkalaban po yun eh. Kaya po nagkaroon ng World War II kasi sinakop po nila Hitler etong Poland nung time na yon. At si Hitler, yung mga karatig bansa, gusto niyang sakupin lahat. At ang goal niya, i-exterminate niya o lipulin niya, ubusin niya lahat sa burahin sa balat ng lupa yung mga Hudyo, no? At ginamit ni Hitler na sign ng kanilang party ay yung swastika na sinasabi. At alam niyo po ba kung anong meaning ng swastika? Sabi rito, ang swastika, ang meaning nito is to emphasize that teka lang po So sabi rito, the swastika has been around for thousands of years as a symbol of good fortune. So yung pala yung original na meaning ng swastika. Pero dahil nga nagamit na ni Hitler, at si Hitler nakatatak na sa buong mundo yung kanyang ginawang kasamaan, no? Grabing kasamaan. Kahit good fortune tong swastika, hindi natin gagamitin to. Kunyari ako, sa kotse ko, maglalagay ako ng sticker ng swastika. Diba? So, ano kagad na magiging impression sa akin ng mga makakita sa akin? Ay, grabe tong sama nitong tao na to. Sinusuportahan nito si Hitler. Pero yung meaning ng swastika, hindi talaga yung original na meaning no. Kasi ang meaning ng good fortune. So, kung nagkataon pala na niloob ng Diyos sa kanya providensya, si Hitler, naging mabuting tao, ginamit niya yung swastika. So baka pwede natin gamitin din yung swastika na parang as a means na mabuti. Di ba? Pero hindi yun na nangyari. So nag-gets po ba? Yung origin niya, hindi ibig sabihin no, na dinedetermine niya kung ano yung usage sa ngayon. So ganun din yung Christmas. Hindi porke sinasabi natin na pagan origin, do hindi nga natin masabi directly na talagang konektado Do alam natin, talagang merong bagay na doon talaga nila nakuha yon, 'di ba? Kasi si Constantine nga ni-redeem niya yung bagay na yon yung pagan practice ng Saturnalia, pero hindi yun yung saktong-sakto. Kaya nga iniba ni ni Constantine, imbis na 21 to 23, ginawa niya December 25 para pakita niya itong Christmas hindi ito yung Saturnalia. So yung sinasabi natin dito. O ano pa? O yung Nike. Sino po yung mahilig sa sapatos na apparel na Nike, 'di ba? Sikat na sikat yung Nike, di ba? Sapatos natin, Nike. Alam niyo po ba yung Nike, ito ay Greek goddess of victory, for whom the company is named. So, paano ako? Meron akong Nike na damit, may Nike na sapatos ako, Kristiyano ako. Tapos sasabihin mo sa akin, uy, huwag kang magsuot ng Nike kasi Greek goddess yan. Alam mo ba? Yung origin ng Nike, Greek goddess. So, pagan yan. Tama ba yon, mga kapatid, na dahil yung origin ng word na Nike is Greek goddess, hindi na tayo magsusot ng Nike na damit? Di ba nagiging tayo niyan? Ano tawag sa atin pagka ganon? Legalistic. Which is yun yung preaching kanina. Naglalagay ka ng pamatok na hindi naman dapat maging pamatok, di ba? So, nagigets nyo yung argument dito, yung determined by current usage and not origin. So, ito na nga yun. Yung sinabi natin, point. Regardless of what the Christian symbols may once have meant, so, sabi nga natin kanina, nung time na Saturnalia, meron silang exchanging gifts, meron silang kainan, meron silang puno na sinasabitan nila. Their use today needs to be evaluated on the basis of what they mean today. So, wag nating tingnan yung bagay na yon na dahil doon nag-umpisa, pero kung paano natin siya ginagamit ngayon, yung tama paggamit ngayon, dapat doon natin siya tinitingnan. Kagaya nga Nike. So, ba't naman natin sasabihin na bawal mag-Nike kasi galing lang siya sa Greek goddess? Diba? So, ganoon din yung Christmas. Hindi natin pwede sabihin na, kayo, nagki-Christmas kayo, kasalanan yan. Kasi pagan yan. So, yun po yung kaya natin ito pinag-uusapan. Again, hindi natin pinag-uusapan dito kung bawal ba o pwede. Kasi alam nga natin, may Christian liberty na tayo.
Pero yung Christian liberty natin, alam natin na mananaig doon is yung love. Sabi nga kanina ni Deacon Leo, ano yung binawal ni James doon sa mga kapatid sa mga hentil nung nasettle na yung issue sa Council of Jerusalem? Wag lang silang kumain ng mga konektado ba yun o inalay sa mga idols. Tapos yung binigte, tama, binigte, no? Ano pa isa? Tatlo yun eh. Sexual immorality. Yung, kasi, nung time na yon may mga orgy sila, habang nagwo-worship sila sa mga temple nila, mga pagan temple, nagse-sex sila doon, yung kanilang pagwo-worship, gano'n, nung time na yon. So, yung sabihin, ang sinasabi natin, Christian liberty, kung paano natin exercise, kung alam natin na makakatisod tayo, o kunyari, ito, example, alam natin, kapatid natin, medyo hindi siya ano sa Christmas, kilala natin siya eh, para sa kanya, parang hindi okay sa kanya. Kailangan ba batiin mo pa siya ng Merry Christmas? Alam mo na nga na hindi okay sa kanya. So, hindi mo na siya babatiin kasi concern ka sa kanya eh. Ayaw mo na yung kahinahan niya sa bagay na yon mag-focus para siya ay matisod o para siya ay magkasala pa. Hindi mo na gagawin yun. Pero kung ikaw sa sarili mo, you don't see nothing wrong with celebrating Christmas, huwag mo namang bigyan ng yoke yung sarili mo na, naku, bawal to, naku, bawal to. Mag-celebrate ka kasi yun ang sinasabi ng conscience mo, ng heart mo eh. Yun yung Christian liberty. Pero, lagi natin titingnan na kung ito ay makaka-offend dun sa ating kapatid, pwede tayong mag-control o mag-abstain. Naintindihan niyo po ba yung mga kapatid? Kaya nga sabi ko, kanina, nung umpisa pa lang natin, ang usapin natin, hindi yung bawal ba o pwede ba? Kasi wala namang pinagbabawal talaga sa Bible na mag-celebrate ka ng Christmas. So, ibig sabihin, kasama to sa mga neutral things na sinasabi natin. Pero kaya na sinabi ko, kung meron tayong kapatid, hindi siya comfortable. Di ba? Ayaw niya ng mga exchange gift. Ayaw niya ng mga ganon. Eh, bakit mo siya sabi nga, di ba, yung kanina sa Acts, no? Are you to tempt God? So, bakit natin sila ite-tempt na magkasala sila kung alam natin sa kalooban nila, eh, labag sa kanila yon, di ba? So, yun po yung, kaya po natin ito pinag-aaralan para hindi tayo mahulog sa ganong pagkakasala. So, yan po yung point number 2, no? Huwag po nating tingnan na Saturnalia yan, winter solstice yan, therefore, kasalanan niya. No. Hindi po yun ang tinuturo ng Bible. Pero again, Christian liberty, ang mas nananaig yung ating love sa ating brethren. Yun yung liberty natin, na meron tayong kakayahan, na malaya na tayo, wala na tayo sa bondage ng law, na mahalin natin yung ating mga kapatid at i-point natin sila sa ebanghelyo ng ating Panginoon. So, wag po tayong magkamali doon sa bagay na yan, ano? So, clarification. Ito naman yung pangbalanse. So, alam natin, sa mundo, Christmas celebration, di ba? Ano yan? Sadly, ano yan? Gluttony. Sobrang daming pagkain. Minsan, naalala ko nung kami, parang napailing na lang kami. Dami natin pagkain. Naku, masisira itong mga pagkain natin. Hindi natin naubos. So, anong gagawin natin? Siyempre, papamigay natin ngayon sa mga kapitbahay natin kaysa maubos yun, no? Pero hindi ko po sinasabi na wag po tayo magluto, ano? Wag po tayo mag-celebrate ng Christmas. Hindi po yun ang sinasabi natin. Pero kung tayo bilang mga Kristiyano, nagse-celebrate tayo nito, pero andun yung gluttony, eh mali pong pag-celebrate ito. Hindi po ito according sa salita ng Diyos, o hindi po ito un-Christian ito na mag-celebrate ka with gluttony. Ano pa? Drunkenness, paglalasing. Again, ang Bible, walang tinuturo na bawal uminom ng mga alcoholic na mga inumin. Pero, ang Bible nagsasabi mismo na dapat ikaw ay hindi maglasing. Ano sabi? Proverbs 20 verse 1. Sinong pwede magbasa? Brother Mark, okay lang sa'yo? Proverbs 20 verse 1.
Proverbs 20 verse 1. Sige po. Wine is a mocker, beer, a brawler. Whoever is led astray by them is not wise. Ayun. So, malino po sinasabi ng Biblia, wine is a mocker, strong drink, o doon sa version ni Brother Mark, beer, a brawler. Sabihin, siyempre, nawawala ka na sa katinuan eh. Ano mangyari sa'yo? Mapapaaway ka na, di ba? And whoever is led astray is not wise. So, it is unwise for Christians na mag-engage sa mga drinking sessions o spree during Christmas. So, mga kapatid, Kristiyano na po tayo. Kailangan po, hindi po tayo makipag-compromise sa bagay na yan. Okay lang po na tayo ay, kung may alcohol man, moderation. Pero kung nakita na natin, pagpunta natin doon sa lugar na yon, ito man ay kamag-anak natin, naglalasingan na sila, ay hindi na po tayo pwedeng makiano doon. Kahit po tayo ay ayain nila, dapat po manindigan tayo sa pananampalataya natin na tayo po yung mga Kristiyano na hindi po tayo pwede mag-engage sa mga lasingan. So yun po yung gustong ituro dito. Yung feasting, yung pong pagkain, yung pag-feast, yung pag-celebrate, ito po ay biblical. Sa natin makikita yan, Proverbs 23, verse 2 to 3. Ito yung masama, ito yung gluttony. Sabi rito sa Proverbs 23, verses 2 to 3, and put a knife to your throat if you are given to appetite. Ibig sabihin, mag-control ka. Hindi porke umaapaw-apaw yung mga handa, eh, talaga magpapakasasa ka. Isang bagay, practical na bagay, alam natin po, sa panahon na ngayon, marami po ang nai-stroke. Kasi sobrang kain, di ba? Ayun. So kaya, practical na bagay po yun ha. Proverbs 23, 2 to 3, and put a knife to your throat, kontrolin yung pagkain, if you are given to appetite. Do not desire his delicacies, for they are deceptive food. Pero ang context ito kasi yung hari, doon sa Proverbs, di ba? Pero tinuturo nito yung gluttony. So yan po yung maling pag-celebrate ng Christmas. Gluttony, drunkenness, at yung huli, being over extravagant. O dahil ba marami tayong na-receive ng mga pera, mga bonuses, mga regalo, 'di ba? Eh magpapakasasara tayo sa pagbili. Dahil ba sabi ng SM, sale ngayon. 50% off, buy now, pay later in 3 months. 'Di ba? So sabi rito ng God Questions, giving gifts is biblical. Saan natin makikita yan? Anong verse ko support niya na yung pagbibigay ng regalo ay biblical? Si Abraham, di ba? Tama ba? Kino siya nagbigay ng regalo kay Melchizedek? Tama ba? Hindi kong leyo. Sino pa nagbigay ng gift sa Bible? Yung wise men, di ba? Sino pa? Inaalala pa kayo? Mga nagregalo sa Bible? Si Abraham lang no? Tsaka si yung wise men. So hindi masama yung nagre-regalo. 'Di ba? Pero kung ito sinabi niya, but going into debt, ibig sabihin, nabaon na kayo sa utang or spending beyond your means. Ibig sabihin, beyond na sa kakayahan mo para lang makapagregalo ka, is not. Christmas gift should be purchased responsibly. So kung magre-regalo man tayo, siyempre gusto naman natin magregalo. Una-una, ano ba yung purpose natin? Ano ba yung intention ng heart natin ba tayo magre-regalo sa re-regaluhan natin, di ba? Dapat malinaw yun, yung motivation, yung motibo mo, ba't ka magre-regalo? Baka naman magre-regalo ka kasi para in return, may utang na loob sa'yo. So, mali din naman yun. Pero, kung ikaw talaga, you are compelled by your heart to be generous at this time of the year. Kasi nga, ngayon dumarating yung mga bonuses eh. Di ba? Tapos, totoo naman talaga na nagdi-discount yung mga tindahan. And you are really compelled na by being generous, magregalo, walang masama yan. Pero syempre, mas maganda kung nagdo-donate tayo sa mga Christian na mga ministries instead na ubusin natin yung pera natin sa mga extravagant na mga gastusin. Eh bilang Christians, yun po yung masasuggest ko na doon natin, kung tayo ay hinihimok ng ating puso
ng Panginoon na maging mapagbigay sa panahon na to dahil nga may mga blessings tayo natanggap, mas doon natin ituon yung mga pagiging generous natin kaysa doon sa mga material lang na bagay. Pero hindi ko sinasabi na, na masama magregalo. Hindi po yon. Ano sabi sa 1 Timothy chapter 6, 6 to 8? Sabi rito ni Paul, "But godliness with contentment is great gain." So alam natin, "For we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with this we will be content." So bilang mga Kristiyano, tinuturuan tayo ng ating Panginoon o ng salita ng Diyos na maging kontento. Kaya nga sinabi ni Pablo dito, dumating ka rito, hubad ka eh. 'Di ba? Sabi rin sa Job, 'di ba? Pinanganak ka, wala ka namang pagmamayari eh. Ngayon, pag namatay ka, iiwanan mo rin lahat ng mga ari-arian mo. So bakit ka masyadong mag-aano ng mga riches, ng mga luxury? Bakit mo masyadong aasamin yan sa mundong ito? Hindi ba dapat magkaroon ka ng godly contentment, which is a great gain? So pagdating sa bagay na ito, nagse-celebrate tayo ng Christmas, ito yung mga dapat nating iwasan, mga kapatid: gluttony, drunkenness, and being over-extravagant. So sabi rito, Christians should examine their celebrations to make sure that they truly honor God. So yan naman po yung pang-balanse natin. Baka mamaya nagse-celebrate nga tayo ng Christmas, nagiging kagaya na tayo ng mundo. So dapat po tayo maging maingat sa mga celebrations natin. Again, ulitin ko po, hindi tayo nagbabawal na mag-celebrate o nagsasabi na mag-celebrate kayo. Hindi yun ang ating dinadrive dito. Dinadrive natin, tingnan natin tong bagay na to kung saan tayo pwedeng magkasala para maiwasan natin na magkasala tayo sa harapan ng Panginoon. So yung pangatlo at panghuli, so use of cultural context in pointing others to the message of the gospel. Use of cultural context in pointing others to the message of the gospel. So etong pangatlong argument nila, so obviously, leaning ito dun sa mga Kristiyano na sa kanila wala silang problema na mag-celebrate ng Christmas. Kasi bakit? Kasi sa kanila, this is the time or the opportunity na yung kanilang mga mahal sa buhay na maabot nila ng gospel, yung mga mahal nila sa buhay na wala pang pagkakilala sa ating Panginoon Kristo. Kasi dito yung nag-gather tayo eh. Dito yung nagre-reunion tayong mga magkakamag-anak, magkakaibigan, di ba? So ginagamit natin itong cultural context na to. Imagine niyo mga kapatid, sa buong mundo, bakit ko nasabi na buong mundo? Ako po, December 21, 2019, nasa China po ako. Ng December 21. Meron po kaming ginawa sa Shanghai office namin at umabot kami ng hanggang December 21. Na alam natin, ang bansa na China, ito ay communist na bansa. Hindi ito naniniwala sa Panginoon Kristo. Pero, alam niyo po ba sa Shanghai, makikita niyo po sa paligid, Merry Christmas, Merry Christmas, Happy Holidays. Nakita niyo po yun? Komunistang bansa, pagan na bansa, pero kahit sabihin nila hindi sila nagse-celebrate, pero alam nila, ina-acknowledge sila yung December 25 na Christmas yun. Meron silang mga Merry Christmas dun sa lugar nila. Ewan ko lang siguro sa North Korea kung meron. Baka North Korea talaga, wala. Pero ang China at saka ibang part ng mundo, itong December 25, sineselebrate talaga na ito yung kapanganakan ng ating Panginoon. So ano yung gusto natin makita doon? Yung cultural context na to, hindi natin tinitingnan na pagan ba yan o ano ba yan. Ito yung pagkakataon na maipoint natin sila sa gospel. Na mag-celebrate tayo in the bounds ng ating Christian liberty, in the bounds nung sinasabi ng salita ng Diyos na hindi tayo magiging gluttonous o magkukumit ng gluttony o ng drunkenness at saka yung extravagant, kundi nakapokus tayo sa ating Panginoong Kristo. Ito nga yung nangyari kanina eh. Di ba yung sinabi ko kanina sa Acts 17? Doon sa Areopagus, si Paul, nakita niya yung mga Diyos-Diyosan. Sabi niya, men of Athens. Sabi niya, doon sa Athens, doon sa Areopagus, men of Athens, I perceive that in every way you are religious. O nakita ko, mga taga-Athens,
Kayo pala yung mga religyoso, ang dami yung mga Diyos-Diyosan dyan. I perceive that in every you are very religious. 23, for as I pass along and observe the objects of your worship, nakita ko yung mga Diyos-Diyosan nyo, I found also an altar, meron kayong altar doon, na merong inscription, may nakaukit, sabi, to the unknown God, what therefore you worship as unknown, this I proclaim to you. So, ginamit ni Pablo yung cultural context doon sa Athens para i-present niya yung gospel kasi nakita nga niya eh. To the unknown God. Ito pala mga to, naniniwala pala sila na may Diyos. Ang problema, hindi nila alam o hindi nila kilala kung sino yung Diyos na yun. Ngayon, sabi ni Pablo, mga kapatid o mga taga-Athens, ipakikilala ko sa inyo ngayon kung sino yung tunay na Diyos. So tayo, bilang mga Kristiyano na nagsiselebrate ng Christmas, eto rin yung sa atin. Na ang mundong ito, nagsiselebrate para sa material na bagay, no? Yung mga exchange gifts, i-point natin sila na yung ginagawa nilang celebration, itama natin. Di ba? Oh, exchange gift. Paano natin sila ipo-point sa gospel sa exchange gift? Di ba? Ano yung greatest gift na ibinigay ng Panginoon sa mundong ito na bagsak sa kasalanan? Di ba? Ba't natin kinakanta yung Joy to the world, the Lord is come. Di ba? Kanina, Hark the Herald Angels Sing, kung binasa nyo yung lyrics ng hymns na yung grabe. Di ba? Pumunta ang Panginoon Jesucristo dito para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Yun yung greatest gift. So, pwede natin kunin yung context ng exchange gift na i-point natin sila sa gospel. Di ba? So, yun yung sinasabi dito na use of cultural context in pointing others to the message of the gospel. So, sabi pa rito, ancient pagan winter festivals have no real bearing on the modern Christian celebration of Christmas. Yung nga yung sinabi natin kanina. Di ba? So, if what we know as Christmas originally started out as a pagan celebration, then it has been so successfully co-opted, ibig sabihin ng co-opted, inadapt na ng mga Christians that any self-respecting pagan would be distressed at what Christians have done to it. So, hindi na yun eh. Ang layo na eh. Hindi na Saturnalia to eh. Ito ay pagbibigay na ng celebration sa kapanganakan ng ating Panginoon. So, yun yung sinasabi rito. So, sabi rito, using Christmas celebration as an opportunity to point them to the truth of the gospel. Again. Yun po yung reason natin kung bakit natin sineselebrate yung Christmas. Is to point them to the truth of the gospel para sa ebanghelyo ng ating Panginoon. At ano ang point sa bagay na ito? So sabi, as Christians, we need to carefully reflect on the cultural practice. So, ibig sabihin, hindi natin parang kagaya nung iba na, anak ko, hindi tayo pwede mag-celebrate niyan kasi bawal sa atin yan. Embrace what we can. Ano yung embrace what we can? Diba? Sabihin kung ano yung in the bounds ng scriptures, no? Siyempre, pag mga lasingan, alam natin, hindi tayo pwede mag-compromise dyan. And reject what's ungodly and redeem what's worth saving. So, yun po yung argument ng God Questions Ministries about celebrating Christmas. Particularly, they are saying that Christmas is not a pagan holiday. So, linawin ko po, no? Ang argument ng God Questions Ministries is to prove that Christmas celebration is not a pagan celebration. Yun po yung kanilang gustong i-drive. Christmas celebration is not a pagan celebration. And therefore, kung ikaw, sa iyong conscience, sa pag-practice mo ng Christian liberty, according to the bounds ng scriptures, na ikaw ay embracing what you can, rejecting what is ungodly, and you celebrate Christmas, hindi ka nagkakasala sa Panginoon kasi hindi to pagan holiday. So, yun yung gustong i-prove ng GodQuestions.org. And ano ngayon ang challenge sa atin sa mga bagay na to? So, sabi rito, beware of judgmental attitudes toward those whom God has accepted. Again, preaching kanina, unity, pagkakaisa in the gospel.
So, maging maingat po tayo. Ito po, both sides to eh. Kasi nga, meron sa atin dito, hindi tayo comfortable na mag-celebrate ng Christmas. Di ba? Meron sa atin dito, okay tayo mag-celebrate ng Christmas. Pero, hindi yun yung bagay na yun para magkagulo tayo. O maging ma-disrupt yung unity natin dahil lang sa bagay na to about Christmas. Naintindihan niyo po ba mga kapatid? Pero dahil sa pagkamakasalanan natin, yung indwelling sin natin, kailangan tayo mag-ingat eh. Kasi nga, pwedeng ma-disrupt yung unity natin dahil lang dito. Uy, si Deacon Anthony, nag-Christmas sila dun, may Christmas tree pa sila, pinost pa ni Deacon Anthony sa Facebook, grabe si Deacon Anthony. Wala na unity doon, di ba? Kaya sabi rito, ang challenge, beware of judgmental. Huwag tayo maging judgmental sa bagay na to. Toward those whom God has accepted. Tayo bilang mga mananampalataya, tinanggap na tayo ng Panginoon. Diba? Ni-unite na tayo ng Panginoon kay Christ. So, huwag tayo maging judgmental. Sabi nga rito sa Romans 14:5-6, sabi rito ni Paul, one person considers one day more sacred than another. Siyempre, ikaw, birthday mo, special day sa'yo yan, birthday mo ngayon di ba? Another considers every day alike. Iba naman, sa kanila, ang mga araw, walang special sa kanya. Pare-parehas lang. So sabi ni Paul, each of them should be fully convinced in their mind, whoever regards one day as special, does so to the Lord. Kung ikaw ay tinitingnan mo, special ang bagay na yan, ginagawa mo yan for the Lord. Ibig sabihin, para mag-worship ka sa Panginoon. Tapos sabi ni Pablo, pagkapatuloy niya, if an individual Christian does not feel hanggang doon lang pala. So sabi rito ng gotquestions.org, if an individual Christian, yun daw isang Kristiyano, does not feel comfortable with some or all aspects of the celebration of Christmas, kung di raw sila komportable na mag-celebrate ng Christmas, that Christian should do what he or she believes to be right. So, meron kang kalayaan. Ayaw mo mag-celebrate ng Christmas? Huwag kang mag-celebrate, di ba? Pero, ano sabi rito? He should not judge others who believe and celebrate differently. Nor should the others judge him. O, yun naman yung kabilang side nun. Kaya balanse eh. Nor should the others judge him when no clear biblical guideline is involved. Kaya sinabi ko kanina, ba't tayo magiging critical? This is not major doctrine na talagang kailangan nating isettle at kung kinakailangan magkaroon ng division dahil yun yung truth, yun yung doctrine. Kasi po, ang unity, hindi ito bagay na for the sake lang na magkasundo-sundo tayo, i-compromise natin yung mga doctrines natin. Kunyari, church discipline. Church discipline is a mark of the true church. Ngayon, para lang hindi ma-disrupt yung unity natin, wag tayo mag-discipline. Kasi pag nag-discipline tayo, magkakagalit-galit tayo eh. 'Di ba? Pag natin i-practice sa church discipline, madi-disrupt yung harmony natin, yung unity natin eh. Pagbigyan na natin niya si kapatid, wag nating i-discipline niya. Hindi po yun yung unity. Hindi po yun yung unity na sinasabi. Ang unity natin, laging nakabasa yan sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Ngayon, preaching natin nga, unity in the gospel. Naapektuhan yung gospel kanina. Sabi, dapat itong magpatuli para maging Kristiyano. Para maging tanggapin ng Panginoon. Mali na yun. Walang unity doon. Kaya, strikingly, si Pablo, sinabi niya, hindi pa pwede yan. Kaya, sabi mo, Deacon Leo? Yung term na nanindigan siya, ano yun? Tama, no? Parang hindi siya talaga nagpadaig, nagpatalo. Ganun niya pagdating doon sa bagay na yun eh. So hindi po yun yung unity, mga kapatid. Ang unity is we are united in faith, we are united in the gospel, in Christ, we are united with our Lord Jesus Christ. Yun yung unity. So again, balik tayo sa bagay na to. Kung ikaw, sa'yo, hindi okay mag-celebrate ng Christmas, you can do so na huwag kang mag-celebrate. But do not judge your brothers or sisters na nag-celebrate ng Christmas. At kayo naman, na mga nag-celebrate ng Christmas, mag-celebrate kayo, make sure na maging maingat kayo na hindi kayo magkakasala doon sa mga bagay na gluttony, drunkenness, at saka
spending too much. Pero wag niyo namang i-judge yung mga kapatid na ayaw mag-celebrate ng Christmas. So sa pagkatapos natin, basahin ko lang to. Itong sinabi ni Spurgeon dito. Ewan ko kung yung iba rito alam to. So sabi ni Spurgeon, "Now a happy Christmas to you." Sabi ni Spurgeon do sa preaching niya. "Now a happy Christmas to you, and it will be a happy Christmas if you have God with you." So magiging merry lang po yung Christmas natin kung tayo ay na kay Kristo. Kung kilala natin si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, na nagkatawang tao, Diyos, na siyang may kontrol ng lahat. Imagine niyo, Diyos na napakataas, nandun sa kalangitan. Kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, yung Trinity. Pero dahil sa kanilang pag-ibig sa atin, para sa kanilang kapurihan, for their own pleasure, niloob ng Panginoon, pinlano ng Ama yung kaligtasan ng mga taong makasalanan na tayo yun. Sa pagkapadala na niya kanyang anak, ng kanyang anak na ito nagpakababa. At sa kanyang pagpakababa, naging nagkatawang tao. Ito ngayon yung sineselebrate natin na incarnation ng ating Panginoon. God became flesh. Di ba? So sabi rito, "I shall say nothing today against festivities on this great birthday of Christ." O si Spurgeon nagsabi no. Hindi daw siya against sa mga pagse-celebrate. "We will tomorrow think of Christ's birthday. We shall be obliged to do it, I am sure. However, sturdily we may hold to our rough Puritanism." Kasi, alam niyo po, yung mga Puritans, hindi sila nagse-celebrate ng Christmas. So sabi ni Spurgeon, "And so, let us keep the feast not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness." Yun nga, huwag tayo maging judgmental. "But with the unleavened bread of sincerity and truth. Do not feast as if you wish to keep the festival of Bacchus," o yung pagan. "Do not live tomorrow as if you adhered some heathen divinity. Feast." Sabi niya, feast Christians. So sabi niya, Christians, mag-celebrate kayo. "Feast, you have a right to feast. Go to the house of feasting tomorrow. Celebrate your Savior's birth. Do not be ashamed to be glad. You have a right to be happy." Solomon says, "Go thy way, eat thy bread with joy, and drink thy wine with a merry heart, for God now accepted thy works." Saan yun? Ecclesiastes ba yun? Sabi ni Solomon. Di ba? "Let thy garments be always white, and let thy head lack no ointment." Religion never was designed to make you or your pleasures less. So, ano sinasabi ni Spurgeon? Sabi niya, mag-celebrate kayo. Pero, gawin nyo to in the light of the Word of God, in the light of your new identity with Christ, na kayo mga Kristiyano na. Diba? Hindi kagaya ng pag-celebrate ng mundong ito. And again, yung mga kapatid natin, irespeto natin sila. Mahalin natin sila. Kung di sila nagse-celebrate, wag natin silang bigyan ng bagay na matitisod sila o ma-hurt sila, na parang tayo, hindi natin isinasalang-alang yung kanilang mga damdamin tungkol sa bagay na ito. So, doon po natin mape-preserve yung ating unity pagdating sa bagay na ito. So, yun lamang po yung ating Sunday School. So, meron po bang gusto maglinaw o gusto magtanong o mag-add o mag-clarify bago po tayo mag-pray?